Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 9, 2026, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 5, verse 12 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong. At pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing, iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malinaw po sa ating lahat kung bakit laging sinasabi ng ating Panginoon na huwag sabihin o ipalaganap ang ginawa niyang himala tulad nitong pagpapagaling. Kasi ayaw niyang magkaroon ng political uprising o kaya ayaw niyang maging threat siya sa mga leader na o mga pinuno na kasalukuyang namumuno sa kapanahunan niya. Kasi baka isipin nila na siya ay magtatatag ng isang grupo na lalaban sa mga political leaders. Gusto niyang ipabatid sa lahat ng tao na hindi yon ang pakay ng ating Panginoon. Gusto niya nang ipabatid na nandito siya sa daigdig upang tubusin sila sa kanilang mga kasalanan. At nais niyang anyayahan sila doon sa kanyang kaharian sa langit, hindi kaharian dito sa mundo. Dito ay nakita natin ang ketongin. Ang ketongin ay, kung maaalala natin, na unang-una tinuturing na marumi ang isang taong may ketong. Ritually na siya, marumi. Hindi siya pwedeng mag-worship sa temple. At socially outcast siya. Kumbaga, tinatakwil siya ng lipunan dahil marumi siya at makasalanan. At walang yung nagtatouch sa kanya o kaya walang humihipo sa kanya kasi mahahawa sila sa kanyang sakit.
Pero dito na malas natin na ang Panginoon ay nang tinanong siya ng may ketong, sinabi ng may ketong, Ginoo o kaya Lord, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapaggagaling. Hinipo siya ni Jesus. So kabaliktaran yung ginawa ni Jesus. Kung ang mga tao ay hindi hinihipo ang taong may ketong, ang ating Panginoon ay yun ang una niyang ginawa. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko gumaling ka. Ayun ang sinabi ng ating Panginoon. At pagkatapos nun ay gumaling siya. At ang taong gumaling sa kanyang ketong ay kailangang magpasuri doon sa mga saserdote bilang pagtupad doon sa kautusan ni Moises. At kapag nasuri na siya at napatunayang magaling na siya, magbibigay siya ng alay or handog na hain na iniutos ni Moises na patotoo sa mga tao na magaling na siya. Itong handog na to ay depende sa financial status ng isang tao. Kung siya ay mayaman o mahirap, ay nakabase doon ang halaga ng handog o kaya yung dapat na kanyang ihandog. At yun nga yung nangyari ay pinamalita pa rin ng may ketong ang pagpapagaling sa kanya. Kaya patuloy na dumadami yung pumupunta kay Jesus at nagpapagamot. Hindi naman masama yun yung ginagawa ng mga tao at hindi rin masama kung naipapalaganap ang ating Panginoon bilang Mesiyas, pero dapat yun ang pagkakakilala nila bilang Mesiyas na magliligtas sa kanilang mga kasalanan at hindi para maging hari ng sanlibutan na maghuhukom o kaya magtatayo ng isang kaharian dito sa mundo. Although pwede nang gawin ng ating Panginoon yon, ang kanyang pinaka-mission ay ipakilala na siya ang Diyos na magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. At dito rin ipinakita sa panghuli na ating nabasa sa mabuting balita na ang ating Panginoong Hesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Pagkatapos niyang gumawa ng serbisyo o kaya mga gawain, ay talagang nagpupunta sa ilang napuok. Yung ilang napuok ay walang napaka-pribado at walang pwedeng mang-istorbo para manalangin. Kaya ang ating Panginoon ay talagang modelo ng ating pagiging ng ating buhay Kristiyano, na sa gitna ng ating mga kaabalahan sa buhay ay kailangan nating pumunta sa isang pribadong lugar, lalong-lalo na pag gabi, kung saan tahimik na at kung saan meron tayong panahon o oras para manalangin o kaya mag-meditate tayo o kaya pakinggan natin sa ating puso ang mensahe ng ating Panginoon o kaya makipag-usap tayo ng tahimik sa ating puso, sa ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid ang aking maibabahagi tungkol sa ating mabuting balita sa araw na ito. Nawa ay mayroon kayong napulot at makita-kita po tayo bukas ng Sabado. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.